Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Ame for Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, January 19 to January 25. 2025, maraming salamat muna sa subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Iba ang general reading at iba ang personal reading. Kuhanin mo lang talaga sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Pag hindi nagtugma at hindi nangyari sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy ang ating nakukuha. Biga lang natin kung kaninong energy ang lumalabas. Babasahin ko lang kung ano ang papakita ni card. Vice versa, nangyayari, or mangyayari pa lang. Just your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Cancer. Please show me. Bibi, baba ka dyan. Huwag ka sa ulo ni mami. Dito. Okay. Uy, may sun ka, oh. 9, 10, 31, 36. Baka related sa'yo ang mga number na yan. Maring yan yung lucky number mo or your birthday, kung ano man siya. Okay. Okay, so nakita ko sa'yo is may mga papuri, no? Yan, may mga hanga sa'yo, pupurihin ka, or doon sa recognition. Sa iba, nakakatanggap ka ng gift or love, or sa iba is a romance, ganyan. Sa iba is mga kasiyahan. May mga kasiyahan ka o saya na mararamdaman this time. So, nakita ko dito. Iba dito gift, ganyan. May gift kang matatanggap. And then, mag-ingat kayo. Pero may ano ka, ganda, oh. Victory and success yan. Yes, sa enlightenment, ano, ako nakikita sa'yo, magkakaroon iba sa inyo ng enlightenment. Magkakaroon na ng kaliwanagan, no? Pagbabalik na iyong confidence, lakas ang loob mo. Mas yung iba dito, babalik na yung inyong sigla, lakas ang loob. Alam nyo na yung purpose nyo this time, malalaman nyo na yung worth nyo, no? Ganyan. Nandito na yung, babalik ka na, or babalik na yung self-personality sa dating ikaw. Yan. Oh, you need. May mga pagbabalik din kasi ng sigla. Ganon. May happiness, may mga malalamang katotohanan, at may mga positive outcome na magaganap sa buhay mo. Yan, oh. Yan, puro positive yan. Yung sa iba, anak, wag yan. Kilo. Sandali lang ay anak ko. Wag dami-dami. Nag-ano na ako. Diba naman sa inyo ay mag-ingat kayo kasi sa mga matatalim na bagay, no? May mga biglaang mangyari na hindi mo aasahan. As in, siguro disappointment, lungkot, mga big problem, ganyan, mga burden. Yan, may mga kalungkutan na mararamdaman. Ganyan. Pero we have the sun kasi maari din na magtapos yung sitwasyon na yun, no? Kumbaga, may door kasi na mag-open sa'yo. Pag magkakaroon ka naman ng enlightenment, pero kailangan pumasok ka dito sa sun. Kasi yan yung door na papasukan mo para magkaroon ka, para matapos ito. Ganyan. Yung mga kalungkutan mo na nararamdaman, no? Para mas maging masaya ka na this time dito. And then also, may mga accident o may mga biglaang mangyari or may mga hospital, doktor, or surgery. Ako nakikita. Ingat kayo. Ikaw or malapit sa puso mo, sana wag naman. Kung ano daw yung iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin, no? Ang sinasabi dito. Have faith lang daw, and then huwag ka makakalimot na alagaan din yung sarili mo, focus to I knew you, let go mo yung dapat i-let go. So, nakita ko dito. Keep fighting o move forward, no? Tandaan mo, you are the survivor.
ipagpatuloy mo lang yan. No? Alam ko na maraming nagkakaroon ng mga wounded, may mga wounded or feeling emotions ang iba sa inyo sa nakikita ko dito. Hindi yung sadness. Siguro nagkakaroon lang siguro kayo ng mga reflection from the past, mga bad situation from sa nakaraan, ganyan. No? Trust more to your intuition and to your instinct. Magkakaroon din ng enlightenment sa mga bagay-bagay sa inyo yan. Sa instinct nyo yan. Sa intuition nyo, magkakaroon na siya ng enlightenment at sundin nyo yun. Mas makakatulong to guide you kasi angels mo ang nagpapahiwatig nun sa'yo. Kinakausap ka niya into your intuition. Dapat mo rin makita yung halaga mo. Malapit na malapit ka na sa success mo, kaya wag na wag kang hihinto. Kasi andito si victory and success na nakita ko dito. You need to commit to yourself. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na kailangan mo na mag-transform. You need to take care of yourself, transform. It's time to awake. Sa nakita ko dito, let go the past kasi it's done na yun. Kung meron man, it's over or may mga kailangan mo i-change sa buhay mo, like mga changing decision, ganyan. O kaya naman yung mga gusto mong i-let go. And this time, you need to be aware and learn from the past, no? Magkaroon ka ng self-evaluation this time, no? Kailangan mo ngayon ng mag-focus and take it action to make it real. Lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo this time, mas more kang mag-commit sa sarili mo this time. So nakita ko, it's time to reset, no? Yan. Ito yan, the Fool and the Sun. Yan na yun. Kailangan mo mag-resetting or start a new beginning in your life, no? Kung nagkaroon man ng mga separation, ganyan, nagkaroon man ng mga conflict, or nagkaroon man talaga ng mga, may mga unexpected kasi, no, na a blow up emotions, baka biglang andun yung sitwasyon na you're back from the zero, ganyan, diba? Halimbawa, wala ka ng trabaho, nagkahiwalay kayo ng boyfriend mo, girlfriend mo, okay, may mga nangyaring situation sa'yo from the past na nag-end, no, sa buhay mo, ganyan. Nakaramdam ka ng mga sadness, may mga trauma, or emotional pain actually. Iba dito, maaaring nalilito kayo, paano mag-umpisang muli, ganyan. May mga pain, heartache ako na nakikita sa inyo. Pero mas, this time is you taking advantage sa mga opportunity na gusto mong gawin this time, ano. Kumbaga, mag-plano ka. May pupo yung ano ko. Magplano kang muli sa nakita ko ito. Kailangan mo magkaroon, o you need, no, magkaroon ka ng skill development sa sayo, sa kaperahan mo, sa health mo, if ever, na kailangan din mag-focus. Syempre, kailangan mong ngayon na alam mo yung layunin mo, natatahakin isa. Pero nakikita ko kasi we have the sun eh. Pero nasa sayo to ha, nasa sayo to. Nasa sayo yan. Kung gusto mo talaga magkaroon ng fulfillment and victory and success sa buhay mo, pumasok ka dito sa pintuan na to. So nakita ko to. May kayo sa matutales na bagay kasi may nakita ko dito matutusok, may hiwa, magdudugo, ganyan, anything na Ito nakikita. May mga deep wound and battle ka na sinuong na pinagdaanan in the past siguro yun. Nagkaroon ng burnout ka in situation na yun. Maaring iba dito, nagkaroon ng mga separation sa relationship, sa kasal man kayo, ganyan, sa nakita ko dito. Pero kailangan matuto ka na ha. Mag-trust ka sa intuition mo. We have the Leo, Aries, Scorpio, and Virgo. Ito full again, oh. Okay. So, nakita ko dito is maaring nakaramdam ka ng isang sitwasyon na maaring may taong lumayo, no? O hindi yung pakiramdam mo is may kulang sa buhay mo, ganyan. Andito yung sitwasyon na maaring ikaw or vice versa is someone's letting go. So, na may nag-walk away, may nag-let go, at may nag-withdraw. May umalis, parang something escape ako nakita doon sa sitwasyon. And, nandito ka na sa ngayon sa iyong
new beginning in life, ano, nagkakaroon na sa'yo ng talagang may nagtapos. Maaring iba sa inyo is nag-another path na kayo, di ba? Halimbawa sa trabaho mo, may bago ka ng trabaho ngayon, o kaya naman sa iba naman sa inyo, nagsisimula kayong muli kayong bumabangon sa hirap na diranas nyo in the past situation, ano, kasi there's a new horizon. Ako nakikita kayo sa inyo. Hindi yung sitwasyon na nagkaroon na maaring may mga natalo, may pagkatalo, in the past, ganyan. Maaring sa iba ngayon, kung kayo nasa sitwasyon na yun, start a new beginning, reset yourself, no? Sa nakita ko dito, nagkaroon ng mga pagsisisi, nagkaroon ng mga deep unhappiness. Yung iba dito is maaring may mga reflection from the past at napofocus pa kayo doon sa nakaraan, ano, sa iba dito. At nahandon yung minsan, may mga iba sa inyo, hindi naman siguro lahat, is nagkakaroon ng kawalan ng pag-asa sa mga hinaharap nyo this time. May mga nangyaring negativity, no, sa nakita ko dito. Minsan nga, feeling mo na parang sukdulan na yung naranasan mo, parang hindi na rin na, minsan, siguro iba sa sobrang bigat ng naramdaman nila, no, hindi naman siguro lahat, pero may maaring nakaramdam yung iba sa inyo na parang sukdulan yung ibinigay sa inyo na pagsubok ng taas. Pero hindi, pagsubok yung para maging strong kayo sa nakita ko dito. May mga tao talaga na hindi pagbabackstab sa'yo, ganyan, no? Binackstab ka, niloko ka nila. Nagkaroon ng sadness, ng pain, hanggang sa naghanap ka talaga ng bagong direction mo this time, na may mga deep wound. Actually, may mga pagtataksil sa iba. Yan. Sa iba dito, may mga karahasan. Something collapse or something, may mga nagkaroon ng mga pagpapabaya. Sa nakita ko dito, in relationship or sa ang sitwasyon ka man sa ngayon, no? Sa nakita ko, start a new horizon in your life. Mas more mong nagkaroon man ng rejection or nagkaroon ng mga dissatisfaction sa buhay mo this time, okay, kasi iba dito you're feeling stuck no? Parang on and off yung action mo ngayon. Ganun nakikita ko dito. Makakaramdam din kayo ng pagka-boring. Yung iba dito, ang dami daw tatakbo sa isip nyo na questioning, no? Sa mga nangyari sa buhay nyo. Pero start a new horizon, ang sinasabi kasi dito ni universe is kailangan mong mag-take a risk, no? Yung kailangan mo ngayon is you need to be strong. Kailangan mo ngayon ng mental clarity sa nakikita ko dito. And it's time to manindigan. No, kailangan mo ngayon is manindigan at mas mag-dedicate ka more sa iyong mga goal this time. Kailangan mo ngayon ng improvement. Kailangan mo ngayon ng lakas ng loob. Kailangan mo mag-focus doon, no? Kailangan try your hard work doon sa pagbabago ng buhay mo this time. No, kung nagkaroon man ng mga rejection, ganyan, yung iba siguro naghihintay pa kayo ng sign to move on. Sa nakita ko dito, pero kasi ang sabi dito, binibigyan kanya, they offering you always na mga pagbabago or opportunity sa buhay mo. Siguro iba lang is hindi nyo napapansin or you always rejected it. Ganyan. Yeah, siguro this time, start a new horizon. Tanda mo, nasa sa'yo to. Diba? If you want to success, nasa sa'yo yun. Huwag ka dito kay kay 36. Kailangan mo ngayon is huwag kang magstay dito, di ba? Huwag kang mag-extend. Nagkakaroon ka ata ng extension sa situation mo. Tingnan natin. Page of Cups. Pero it's up to you. Nasa sa'yo to. Parang nasa painful situation ka kasi. Page of Cups. May mga tension na hindi pa tapos. Oh, la la la. Okay. May mga meron talagang hanggang ngayon sa nakikita ko dito is bit-bit mo yung burden na yun, no? Yung hirap na yun sa nakikita ko dito. Hindi parang naghihintay ka na isang bagay o na isang sitwasyon na magkaroon ng tamang direction or enlightenment o kaya may mga bagay na gusto mong i-fix this time sa nakikita ko dito, no? Parang nagkakaroon ka ng struggle or pakikibaka sa meron ka ngayon kasi nakita ko sa you're stagnant. Parang naghihintay ka pa para makapag-move forward ka sa nakita ko dito.
It's time to create, ano? It's time to focus to yourself sa nakikita ko dito. Wag mong bitbitin ng matagal yung burden na meron ka sa ngayon sa nakita ko dito. Siguro it's time na rin to move on. May mga sitwasyon talaga na uncontrol talaga sa'yo. Maaaring nagkakaroon o nagkaroon ng mga conflict, no? May mga conflict. Ako nakita may tao, ikaw? O tao? O vice versa na may puot. Parang galit ako nakita or puot. May tao dito na, or maybe hindi ka lang talaga nagkakaroon ng interest this time na mag-move forward or mag-action sa nakita ko ito. Kaya medyo nai-stagnant ka sa ngayon. It's time din talaga na kailangan mo na mag-move forward. Mag-put some effort ka. Tandaan mo, ikaw yung driver. Ikaw yung driver ng iyong buhay. Nasa sa'yo pa rin yun. Kung anong mo. Kailangan mo na mag-forward dito, no? Kasi ngayon, medyo magulo yung isip mo Maaring na nagkakaroon ng slow motion decision sa buhay mo, sa iba sa inyo, no? Nakita ko ganun Medyo magulo yung isip mo. May mga gusto ka na ma-pursue, may mga gusto ka ma-achieve. O alam ko na pagod ka na nagkakaroon ng pagsisisi o inaaral mo pa yung isang sitwasyon sa buhay mo. Iba sa inyo, mga nagtitiis pa kayo o nagtitimpi pa kayo kung nasaan kayo ngayon. Tingnan natin si Judgment. Tandaan mo na dyan si Judgment. And we have the Magician, di ba? Nasa sayo to. Iba dito, you're manifesting, pero pag nag-manifest ka kasi, is kailangan mo din na kumilos. Hindi lang yung manifest. Kailangan nyo is mag-create. Be creative. Diba? Mag-action ka. Judgment. Hindi ko ba talaga siya, Magician? San ka? Diba? May tao nagsisinungaling. May tao nagsisinungaling. Ingat ka. Someone want to be independent. Sa nakita ko dito. Okay. Sa nakita ko dito is, you need to start a new beginning sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo daw ngayon mag-start ng iyong mental health. Ganyan. Kumbaga, kailangan mo ngayon ng new direction this time, May mga dapat kang i-let go. Or also, sinasabi ito, you need to be aware sa mga gagawin mo this time, sa iyong mga manifestation, sa iyong mga creation, sa mga nakakausap mo, maging aware ka rin, no? And then, you need to learn talaga from the past. Pag-aralan mo munang maigi yung mga sitwasyon o mga nakakausap mo, wag sugod na sugod, ganyan, sa nakita ko dito. And then, sa ngayon, sa nakita ko dito is, nagkakaroon ka ng isang exciting, you want to take a risk or you want to jump to your fashion sa nakita ko ito, pero maaring pinag-aaralan mo pa yung mga bagay-bagay, no? Kung ilelet ko mo siya or hindi sa nakikita ko dito. Parang nahadon ka pa sa sitwasyon na yun. Iba dito, may mga nakakausap kayo ng mga bago. Maaring dalawa. Ingat ka. Kasi sabi ko sa'yo, may nagsisinungaling din. Ingat ka pa rin. Kung sino man itong mga tao na to. May mga makikilala ka at may mga bago kang makakausap na tao. Iba dito, dalawa. Pero, kailangan is, you need to be aware. Trust more to your intuition. Kasi, there's a possibility na maloko ka. Mag-trust ka lang. Basta nasa sa'yo naman yun. Tingnan natin si Page of Pentacles. Ano po nito?
Ay, dito, meron ka daw makakausap dito or meron ka makikilala ba internet na makapagbibigay sa'yo ng excitement. Parang ma-excite ka sa kanya. Pero you need to be aware, ah. Kasi parang iba yung energy na nakukuha ko sa kanya. Kung may mga nakakausap ka na, ingat ka. Bago man yan o luma. Sa nakita ko sa'yo dito, sabi dito mag-save kayo ng money, ha. Nagkakaroon na iba sa inyo ng isang bagay of doubt sa sarili, ganyan. Nagkakaroon kayo ng doubt sa sarili nyo. May mga sitwasyon na nagiging very careful kayo or you need to be very careful talaga sa nakikita ko dito, no? Lalo na when it comes to your money, no? Kailangan daw sa'yo is disiplina kasi maaring iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng mga problema to your business, to your money, ganyan. May mga struggle, burden, problem na maaari ka kinakaharap o kakaharapin na kailangan is you need to be prepared. You need to start a new beginning in your life to value a money or a coin o yung mga tao na alam mong trusted, no, sa nakita ko dito para hindi ka masaktan din sa nakikita ko dito. And then, yung iba dito is nagkakaroon kayo ng 2 options in life sa nakikita ko dito. Nagkakaroon kayo ng options in life, maaring handin yung kung gusto nyo na mag-take it action or hindi. Yan. May mga iba is parang may piniprepare kayo for something or iba is expansion. Iba naman is maaring may mga dinidiscover pa kayo na mga sitwasyon na mga gusto nyong gawin na goal this time sa nakikita ko dito. Maaring may mga pinag-iisipan pa kayo na mga gusto nyong i-develop na skill, mga gusto nyong yung mga ambition nyo, yung mga plano. Actually, may mga planning ako nakita, pero yung illusioning or nalilito ka lang talaga sa path na to. Medyo na mo problema ka ata kung ano doon ang tatahakin mo. No, relasyon man yan, pagkakaperahan man yan, decision making. Decision making kasi yung nakikita ko. Ano po 3 option? Ay. Okay. Expect the unexpected. May tao dito na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. May tao na insecure. May tao na binibigay mo yung support and suporta mo sa kanya, pero siya yung tao na maaring makasakit sa'yo or nakasakit sa'yo. No? Siya yung makapagbibigay ng painful sa'yo. Ganyan. May tao dito na akala mo caring siya, pero hindi, sa nakikita ko dito. Kasi, wala yung feelings. Maaring niloloko ka niya, no? Maaring siya yung makapagbibigay sa'yo ng separation, yan. May tao dito na makikipag-usap sa'yo, o nakakausap mo na maari din na naloko ka, no? Itong tao na to. May tao na nagtatampo, o may tao na may galit. Ako nakikita dito. May separation sa iba. Sa iba may separation eh. Kasi why? There's a person here na narcissist. Parang hindi niya admit na may mali siya. Siya yung tao na ganun. I-research nyo na lang kung ano yung narcissist. Maraming meaning yun. May tao dito na very exaggerated, ganyan. Siguro exaggerated siya na explain yung sarili niya sa'yo, ganyan. Kumbaga, siya, it's more on pagsisinungaling siya sa tong tao na to. Talaga, ito yung nakakasakit sa'yo. Yan. Iba naman sa inyo, basta mag-ingat ka kasi may mga tao o may tao talaga hindi makakatotohanan. Pagsisinungaling. Pretending. Ayan. Yun, pinaka-the best. May tao nagpipretending. Akala mo supporter mo siya o akala mo siya sa'yo. Hindi. Hindi siya totoo.
Iba naman dito, within the 3 days, 3 weeks, 3 hours, months man yan, nangyari or mangyayari pa lang, something happening na masasaktan ka. Maaring iba sa inyo is magkaroon lang kayo ng maliit o malaking away, ganyan, o may mga problema, may mga depression sa iba disappointment sa tao na halimbawa sa boyfriend mo, sa mga tauhan mo, o sa kapatid mo yan, o kaya sa mga goal na gusto mong tahakin, ganyan, na hindi mo ma-achieve, ganun. May mga heartache, may mga trauma, may mga deep hurt man sa iba, ganyan. Mga intense sa iba. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Makakaramdam ka na, may mga hindi magkasundo, sa nakita ko dito. O hindi ka nila maintindihan, ganyan. O hindi mo sila maintindihan. O hindi mo siya maintindihan. Ganun. Para makasasaktan ka dito sa part na to. May taong seloso at selosa. The Fool. Yung iba sa inyo, nagkakaroon ng nagiging bitter, no? May taong nagiging bitter dito. Yung iba kasi parang kayo go to the flow. Ang nakikita ko sitwasyon. Kung nasaan man kayo ha. Kailangan ngayon is to start a new beginning in your life. Kailangan ngayon is decision making, is a renewal, is kailangan. Huwag kang maguluhan sa nakikita ko dito. Ngayon kasi nakakaroon ka ng option, no? At naguguluhan ka sa sitwasyon mo kung paano mag-umpisang muli or paano, oo, ganun nakikita ko dito. Nagkakaroon kasi ng stagnant sa'yo. No? Kailangan mo ngayon na mag-give effort and hard work to start a new beginning in your life. Kung ano man yung mga gusto mo i-start. And mag-focus ka more sa sarili mo, no? Sa ngayon kasi is, hindi ko nakikita yung maaring hindi mo pa siya maintindihan or hindi mo alam paano mag-umpisa or maaring hindi mo pa siya ma-let go or naghihintay ka lang pa talaga for a while, no? Sa nakita ko, parang go to the flow ka. Halimbawa sa trabaho mo, halimbawa sa karelasyon mo, halimbawa sa mga gagawin mo, mga ganyan, situation. Medyo nagguguluhan ka pa sa kayo. Mag-give effort and hard work ka daw dito. Maaring iba dito sa trabaho nyo, maaring dito is sa karelasyon nyo o kaya sa kung ano man itong emotions na to, no? Sa business nyo, yung iba. No? Yun na nakikita ko. May problema kayo sa money, trabaho. May taong mananakit ang ulo, paa, may taong may illness. Meron akong nakikita na apart of the family, may sakit. No? Ikaw or apart of the family, may sakit. May babae ako nakikita. May babae ako nakikita dito. Parang may tao dito na makikipag-usap sa'yo. Mara, ikaw yun. Three of Swords again, no? Ibig sabihin, may sa inyo, sa family, or sa katrabaho, o sa place ng trabaho mo, o business mo, parang may taong hindi nagkakasundo. Dito, no? O relationship to, sa iba. Para may sinusuportahan ka. Matanda. Hindi ko alam kung relatives mo siya o magulang mo siya. Parang handun yung support mo sa kanila. Yan. Arigato naman sa God, please.